Ang kasaysayan ng Bulkang Kanlaon. Ang Bulkang Kanlaon, na kilala rin bilang Bundok Kanlaon, ay isa sa mga pinakapopular at aktibong bulkan sa Pilipinas. Matatagpuan ito sa isla ng Negros, partikular sa hangganan ng mga lalawigan ng Negros Occidental at Negros Oriental. Isa itong stratovolcano na nangangahulugang binubuo ito ng mga patong-patong na abo, lava at bato mula sa mga nakaraang pagsabog. May taas itong humigit kumulang na 2,465 metro, kaya't ito ang pinakamataas na bundok sa rehiyon ng Visayas. Ayon sa alamat, ang Bulkang Kanlaon ay tahanan ng isang diwata o engkanto na nagngangalang Laon. Siya ang itinuturing na tagapagbantay ng bulkan at ng buong isla ng Negros. Sa kwento, mayroong higanting ahas na sumisira sa mga pananim at nagdudulot ng takot sa mga tao. Tinawag ng mga tao si Laon upang humingi ng tulong at sa huli siya ay dumating at nilabanan ang ahas sa pamamagitan ng matinding labanan. Sa kaniyang sakripisyo, nagtagumpay siya at natulungan ang mga mamamayan. Bilang tanda ng kaniyang kabayanihan, ang bulkan ay pinangalan sa kaniya at tinawag na Kanlaon. Sa ilang bersyon ng alamat, sinasabing ang bulkan ay naggalit at sumabog kapag ang mga tao ay nagiging pabaya o nakalimot sa kanilang responsibilidad sa kalikasan. Mga katangian ng Bulkang Kanlaon. Ang Bulkang Kanlaon ay popular sa destinasyon ng mga mountaineer at mga adventurer. May magagandang tanawin dito, kabilang ang lawa sa bunganga ng bulkan at mga kakaibang halaman at hayop na matatagpuan lamang sa lugar. Subalit, mapanganib din itong akyatin lalo na kapag ito ay nagiging aktibo. Aktibidad ng Bulkang Kanlaon. Ang Kanlaon ay isa sa mga pinakaaktibong bulkan sa bansa at nakapagtala ng ilang pagsabog sa nakalipas na mga taon. Ang ilan sa mga pagsabog nito ay naglalabas ng abo, sulfur at lava. Bawat pagsabog ay pinagmulan ng takot at pangamba para sa mga residente sa paligid. Ngunit ito rin ay nagbibigay na matabang lupa na angkop para sa agrikultura. Ang Bulkang Kanlaon ay hindi lamang isang simbolo ng likas na kagandahan at kasaysayan ng Negros, kundi pati na rin isang paalala ng kapangyarihan ng kalikasan at ng kakayahan nitong magbigay buhay at magdulot ng panganib. Mga tala ng pitsa kung kailan sumabog ang Bulkang Kanlaon. Narito ang ilan sa mga tala ng mga makasaysayang pagsabog sa Bulkang Kanlaon. Number 1, 1886, isa sa mga unang dokumentadong pagsabog nito. Ang bulkan ay nagbuga ng abo at mga bato na nagdudulot ng takot sa mga nakapaligid na komunidad. Number 2, 1902, nagkaroon ng pagbuga ng singaw at mga abo na nagdulot ng bahagyang pagkasira ng mga pananim sa paligid ng bulkan. Number 3, 1969, matinding pagputok kung saan nakapagtala ng malakas na pagyanig at pagbuga ng lava. Number 4, 1980, muling sumabog ang bulkan at nagpakawala ng singaw at abo sa kalangitan. Number 5, 1985, bagyang pagsabog ng bulkan kung saan may mga paglabas ng usok at abo. Number 6, 1992-1993, sunod-sunod na mga pagsabog sa loob ng 2 taon na nagdulot ng matinding takot sa mga residente. Naitala ang malakas na pagputok at paglabas ng abo na umaabot sa mga kalapit na lugar.
Number 7, 1996, ang isa sa mga pagsabog ay nagdulot ng pagbuga ng lava, nagdulot ng pagkamatay ng 3 mountaineers na namamasyal sa bulkan. Number 8, 2001, may mga naitalang pagsabog at pagbuga ng sulfur dioxide, gas at mga abo. Number 9, 2002, may mga aktibidad na naitala tulad ng pagbuka ng bunganga ng bulkan, pagbuga ng mga bato at abo. Number 10, 2006, bahagyang pagputok kung saan nagpakawala ng mga abo. Number 11, 2015, 2016, nagkaroon ng sunod-sunod na pagsabog na nagbuga ng ash plume na umabot hanggang sa ilang libong metro ang taas. Ito ay nagdulot ng pag-ulan ng abo sa mga kalapit na lugar. Number 12, 2017, sumabog at nagbuga ng ash plume na umabot na mahigit 1 kilometro ang taas na nagdulot ng pansamantalang pagsasara ng ilang kalapit eskwelahan at lugar. At sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang pagsabog sa Bulkang Kanlaon. Ang Bulkang Kanlaon ay patuloy na sinubaybayan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology or PHIVOLCS upang mabigyang babala ang mga residente kapag may mga senyales na aktibidad. Maraming salamat po sa panonood. God bless.